ang Pascal triangle, si Blaise Pascal, basta Pascal na lang, triangle parehas lang naman yan, basta triangle ni Pascal yan guys, Pascals yan. So start tayo sa 1, then 1 1 din dulo, then basta yung mga dulo nito guys 1 lagi, pero yung middle i-add mo yung dalawa para maging 2 na siya. Sabi sabihin dulo natin is 1, pag in-add mo to magiging 3, pag in-add mo to magiging 3, yung dulo mo is 1, then 1 ulit, pag in-add mo to magiging 4, pag in-add mo siya magiging 6, pag in-add mo siya magiging 4, then yung dulo 1 din, and so on and so forth. So big sabihin ito magiging 5, magiging 10, 10, then 5, then 1. So ngayon guys, kung pinapahanap sa iyo kapag naka-exponent kasi siya ng x plus b, a plus b, then naka-square siya, yung pangalawang number lagi from the left, ito yung magsiserve kung anong exponent yung hinahanap mo, kung saan siya naka-raise, I mean. So big sabihin, etong kung meron kang a plus b squared, bali magkakaroon ka dito ng, ito yung kailangan mo, yung 1, 2, tsaka 1. Ibig sabihin magkakaroon ka dito ng ab plus 2ab plus 1ab. Then sa a natin guys, from 2 pababa yung exponent mo nyan, then yung sa b naman pataas, kaya yung ginagawa dyan. So pag inad mo yung mga exponent, dapat 2 sila, 2 din to kasi 1 plus 1 is 2, then 0 plus 2 is 2 para masaya mong tama. So for example, meron kang a plus 3, a plus b, tas naka-cube. So dahil yung exponent mo naka-raise to 3, dito ka dyan mag-stop sa coefficient na 1, 3, 3, 1. So big sabihin same process pa rin, magkakaroon ka ng ab plus 3ab plus 3ab, 1 plus 1ab. Basta sa tatandaan mo, nag-start ka sa 3, yung a mo magiging 3, 2, 1, 0, then ito naman yung b mo from 0, 1, 2, and 3. So pag inad mo yung mga exponent yan, magiging 3 dapat, magiging 3, magiging 3, magiging 3. Then kailangan mo na lang i-simplify or i-multiply. Kung marunong ka naman ng exponent, marunong ka mag-times, marunong ka mag-multiply ng negatives, kasi minsan negative yan. So hindi ka na dyan malilito. Anyways, alam ko gets yun. Ganda-ganda na explanation ko eh. 1 minute explanation, Pascal triangle. Gets yun. Naintindihan? Gets? Gets ba yan guys? End ko na to. Matulog kasi ako eh. Gets ba? Hindi. Jadi hindi. Bahala kayo dyan. Sabi, these patterns used to the binomial theorem is used to the binomial. Hirap. Ano ba ito? Anong ba ito? Hindi, yan yung binomial theorem. Ngayon po na tayo sa expanding form. Mag-expand pa ba? Huwag na mag-expand guys. Binomial expansion. Ayun na yun eh. Naturo ko na to doon, hindi na mag-expand yan. Kung tayo sa may gusto ko yung nagsusolve ng binomial theorem gamit combination eh. Lucky 16. Ay sige, lagay natin. Parang trip ko siya i-solve. Ewan. So check natin. So let's say meron tayong given. Sana tama. Meron tayong given. Let's say meron tayong x plus y, then naka-raise to 5. So ibig sabihin, sa Pascal triangle natin, ang gagamitin natin is 1, 5, 10, 10, 5, 1. Actually pataas, then pababa natin. Kasi natin yung 5 natin, then yung exponent natin sa kabila, di ba naka-raise to 5. So bali 1, 5, 10, 10, 5, 1, 5. Alam natin yun. Kung gusto mo, kung nakalimutan mo, di gawa kang triangle, Pascal, then napin mo na lang yun. Anyways, so magkakaroon tayo ng 1. Meron tayong first term yung x, yung y natin, plus sunod di ba 5, tapos x, tapos y, plus 1, 5, sunod nun is 10, 10. So misa yung magkakaroon tayo ng 10, x tapos y, 10 ulit, x tapos y, then 5, x tapos y, then 1, x tsaka y. So actually madali lang siya kabisaduhin guys, kasi pagdating mo sa middle bababa na siya. Tingnan mo to, 1, 4, 6. Magaling mo sa 6, bumaba ng 4, babalik ka sa 1. Ganoon din dito, 1, 5, 10. Kung naulit siya 10, 5, 1 ka na yung sunod. Kunyari 1, 6, 15, 20, 20, sunod ng 15, then 6 tsaka 1. Ganun yung pattern niya. Anyways,
So meron tayong raised to 5. So magiging 5 to guys. Ito magiging 4, 3, 2, 1, 0. Gets natin yan. Then ito naman yung y natin from 0 to 5. So ngayon expand na lang natin. Simplify na lang, I mean. So any number is to the raised 1, like gets na natin yan. So bali magiging 1 times x raised to 5 times 1 to. So basically ito magiging x raised to 5. And pagdating sa kabila, ganun din. So 5 times x raised to 4. Itong x raised to 4 natin magiging x raised to 4 pa rin yan. Times 5. Eh di magiging 5x raised to 4y. Kasi meron ka ditong y. Then ito naman, ganun din. So magiging plus 10x cubed y squared. Then sa case na to, magiging plus 10x squared y cubed. Then ito naman is 5x then y raised to 4. Then yung isa naman magiging y raised to 5. Kasi any number is to 0 is 1. So 1 times 1 times y raised to 5. So yun siya yung sagot. So ito na yung magiging sagot natin kung in-expand natin yung binomial. Gets? Gets yan? Gets yun? So ngayon try natin guys yung using binomial. Hirap. So meron tayong binomial theorem na formula. Hindi ko lang kaya ko siya explain. Hindi ko ito naging topic eh. Ang alam ko lang kasi yung Pascal. Pero ito na may combination. Hindi ko siya gets masyado. Pero ganito yung ano niya, yung equation. Ay formula. So let's say meron kang x plus y. Naka raised to n daw. So bali magkakaroon ka ng summation ng ganito. Tapos yung hirap basahin. Paano ba ito binabasa? Ay, R na lang gamitin natin para hindi ka malito. Itong kasing K para lang sinding R. So gawin na lang natin siyang R. So magiging R. Tapos meron tayong x raised to n minus R. Tapos yung y raised to R. So ito yung formula mo. Sabi sabihin pababa. Pababa ng pababa. Sabi sabihin guys kung meron tayong start tayo sa x raised to n. Kasi pinakamataas, diba? Yung lagi. Ito para lang siyang x raised to n sa first term mo. Kasi yung x mo, re-raised to 5 mo lang siya. Kasi magiging 1 lang naman yung y. So, bali x raised to n lang siya. Ibig sabihin, kung raised to 5 na, magiging x raised to 5. Kung 6 yan, di x raised to 6. Yan siya ginagawa. So, ngayon, i-add natin yung n. Yung first na number na r natin. Tapos, magkakaroon ka ng x raised to n minus 1 kasi nag-start ka sa n, sunod nun n minus 1, nagbabawas ka diba pagdating dito, then pagdating sa y na siya. Paano ba explain na madali? Then plus yung n 2 naman, tapos yung x raised to n minus 2 pababa, from n pababa siya n minus 1, so n minus 2 parang dito kasi kung nag-start ka sa 5 minus 1 magiging 4 minus 1 magiging 3. Then pagdating naman sa y, kasi 0 to diba, start ka sa 0. So 0, sunod nun y na. So pataas ka naman pagdating sa y. So magiging y, tapos n plus 1 na to. Hindi nga eh. Ay, y squared pala. O, n plus 1, y squared. Pares lang naman. Squared pala to guys. Ano ba dapat? Di marunong explain na ito eh. So, ganun siya ginagawa. Hanggang makapunta ka guys sa pupuntahan mo na n, tapos n minus 1, tapos x. Hindi ako marunong mag-explain ng ganito, actually. Pero ganun yung pattern. Mas madali yung ganito eh. Ganito ko siya ginagawa. Anyways. Basta kung saan ka madaya ngayon, okay na yan guys. Y raised to n. Basta yung dulo niyan, y raised to n din. Katulad na ito. Anyways, try natin dito para mag-gets natin. Okay? Okay. Ano tayo na? Meron tayong given na x plus y is to 5 using binomial theorem. So, di ba meron tayo una na x raised to n lang. So, ito yung x natin, raised to n natin. Hindi x raised to 5 yon. Kasi ito yung n natin dito is yung 5. Okay? Gets? Gets yon. So, ngayon, ano yung r? Ang r natin guys, ito siya sa baba. So
So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung ano naman trip mo, tagawin mo yun guys. Gets yun. Gets ko eh. Plus, meron tayo ngayon, ano ba yung R natin? So building, mag-start tayo sa N na 5. Tapos 1. Tapos yung X natin from babawas tayo, di ba? Pabawas, di ba? So parang N minus 1. So magiging 4. So magkakaroon tayo ng Y sunod kasi sunod ng 0 Y na, di ba? Tama. So ngayon meron tayong 5. Ito naman kasi pangalawang term na itong sa gitna. So ito na yung sunod nun. So kung nagkaroon ka ng 4 dito, di bawasan mo siya, magiging 3. So parang minamano ko na lang, magiging squared. So pang 3 magiging 3, pang 4 magiging 3. Yung 1 dito guys, padagdag ka na, di magiging squared na siya. Then plus 5 na to, tapos 3 naman. Tama. So from cube magiging x squared, yung y squared mo magiging 3 naman. Tunod naman, magkakaroon ka ng 5 tapos 4, tapos may x na lang to kasi raised to 1 na siya. Then yung y magiging raised to 4. Then 5 to 5. Tapos x natin raised to 0 siya. Then yung y naman raised to 5. So kung magiging raised to 0 to, magiging 1 na lang. Guess natin. Then suot mo na yung combination, kung ano ba yung formula ng combination. So remember, di ba kung meron kang NCR, sabi mo. So magkaroon ka ng formula na n factorial over n minus r factorial, r factorial. So bali ito yung n, ito yung r. So magkaroon ka ng 5 factorial over 1, or 5 minus 1 factorial over 1 factorial. So ito guys, mag-stop ka sa 5 times 4 factorial over 4 factorial times 1, kahit di mo na ilagay. So maka-cancel na to. So ibig sabihin yung coefficient mo magiging 5. Then copy mo na lang yung x raised to 4 tsaka y. Then same process dito. So kung magkakaroon ka naman ng to dito, so bali kung 5 choose 2, kasi ito yung baba mo. So yun, magkakaroon ka ng 5 times 3, kasi magiging 5 times 4 pala, times 3 factorial. So magiging 5 minus 3 kasi ito guys, ito pala minamadali. Tapos 2 factorial. So bali ito guys, magiging 5 times 4 times 3 factorial over 3 factorial then 2 factorial. So ma-eliminate na to, ito magiging 2 na lang. So magiging 10 yung coefficient. So magiging 10, then copy mo lang yung cube, then y squared. So ganun siya ginagawa, and so on and so forth. So kaya kinaral natin yung combination muna bago tayo mag-proceed dito. So pwede yung ganitong way, basta marunong ka kung paano gumagana to. So kahit mo siya i-mental, pwede. Tingnan mo yung 5 minus 3, that is 2, diba? Tapos may 3 factorial ka pa. So bali magkakaroon ka ng 5 times 4 times 3 factorial, kasi doon ka mag-stop sa 3 factorial. So makakancel na yung 3 factorial. So meron kang 5 times 4 divide no by 2, hindi meron kang 4 and 2, magiging ano yun, 2 na yung numerator. So 10 pa rin. Gets yun? Gets yun. So kung di mo na gets yun, pwede mong gawin dito ulit. So bali magkakaroon ka ng 5 factorial over 5 minus 4 factorial, tapos 4 factorial. So basically ito magiging 5 times 4 factorial, kasi hanggang 4 factorial ka dun. Pero ito 1 na lang to eh. So 1 factorial tas 4 factorial. So ma-eliminate to guys. So 5 divide 1, that is 5. Then copy mo na lang yung variables. Then plus, sa kabila naman, pag parehas to guys, sagot dyan 1. Tingnan mo, 5 factorial over 5 minus 5 factorial to, tapos 5 factorial, diba? So yung 5 minus 5 magiging 0 factorial. And ang 0 factorial, that is 1. Basta pag parehas yan, 1 yan. So bali ito na lang sir, ma-sr. So magiging ano na to, pi raised to 5. So babalik pa rin tayo dito. Di ba marunong tayo ng binomial theorem? Ang galing naman natin guys. Gets yun. Marunong tayo mag binomial theorem. Eduk ka po. Tao po tayo guys. Tambay. So yun siya ginagawa. Ulti na, sabay flicker.